Isang pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Bumabati po ako sa inyo ng Merry Christmas and Happy New Year. So before po tayo mag-start sa gawain ng Panginoon, sa online Bible study po natin dito sa Rema Fields, tayo po munang manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, tinataas namin sa iyo ang online Bible study namin sa hapon na ito. Lord, dalangin namin, naliwanagan mo kami ng mga salita mo, O Diyos, sa oras na ito. Maging rema sa amin, Panginoon, ang mga salita mo na maririnig namin sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kapahayagan, sa revelation mo sa amin, Panginoon. Maintindihan namin ang mga salita mo sa amin sa hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. At ngayon pong week, nandito po tayo sa topic ng 9 prostration before Christ. Ano nga po bang ibig sabihin ng prostration? Katulad po ng shinare po sa atin kahapon ni Pastora Sheila, ibig sabihin po ng prostration ay pagpapatira pa sa harapan ng Panginoon. Other meanings pa po ng prostration ay it demonstrate dependency or to make a request to God. Every time na ginagawa ng tao ang prostration, ito po ay nagde-demonstrate ng dependent ka sa Panginoon. Ito pong bagay na pong ito ay common na ginagawa ng mga tao sa Biblia noong Old and New Testament na hanggang ngayon po ay na-adapt po natin. Na every time, ito po ay common na ginagawa po natin every time na tayo po ay mananalangin o kaya naman ay nag-worship. Other meaning pa po ng prostration, it is a ultimate gesture of submission and worship. Every time na ginagawa mo ito, yung pagyuko sa Panginoon, pinapakita mo sa Diyos na nagpapasubmit ka sa Kanya. It is humbling oneself and submitting to the living God. Bowing before the Lord acknowledges God's exalted place and accepts one's own lowly position. Every time na ginagawa natin po itong bagay na ito, sinasabi mo sa Diyos na surrendered ka sa kapangyarihan niya at kailangan mo siya. At ito po ang meaning ng prostration. At sa Biblia po, marami pong mga examples ng prostration mula Old Testament hanggang New Testament. Pero sa week na pong ito, siyam lang po yung pag-aaralan po natin. At ngayong araw na pong ito, nasa number 3 na po tayo. Sa number 3 po ay yung the healed woman. Makikita po natin ito sa Mark 5 verse 33. Basahin ko po sa inyo. Verse 33, But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Verse 34, And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ang number 3 po ay ito po yung babae na 12 taon ng dinurugo. Sa katulad po ng mga napag-aaralan na po natin, ito pong babae na 12 years ng dinurugo, siya po ay considered na outcast or unclean. Siya po ay tinuturing by the law na ceremonially and socially unclean. Ibig sabihin po nito, hindi po siya pwedeng makihalubilo sa mga tao. Hindi rin po siya pwede sa crowded places. At the same time, ceremonially unclean po siya. Ibig sabihin, hindi prohibited po siya na pumunta sa mga templo, sa sinagoga, at prohibited din po siyang mag-participate sa Israel's worship. So, in short, ito pong babaeng ito ay hindi siya pwedeng lumabas. At ito pong babaeng ito, dahilan sa siya po'y outcast at unclean, ang sino man pong tao ang mahahawakan niya ay considered na madumi na rin. Ito po ay based sa law, na nakasulat po sa Leviticus. Pero dito po, pansinin po natin sa storya po niya, nandun po yung paglalakas niya ng loob na lumapit sa Panginoong Hesus, desperate sa kagalingan. Although natatakot po siya, sabi doon, fearing and trembling. Ibig sabihin, para sigurong nanginginig pa po siya sa takot. Amen po. Pero nandun yung paglalakas ng loob niya sa Panginoon, lumapit secretly. Amen po. Siguro po, maybe sa isip niya, kapag nalaman ng tao at nalaman ni Jesus na nahawakan niya siya, amen po, siguro
maisip ng tao na madumi na rin si Jesus. Amen po. Sa kadahilanan na ito nga pong babaeng ito ay outcast at unclean. Pero dun po sa story, kung babasahin po natin yung buong story nitong babaeng ito. Nung nalaman ni Jesus na yung babaeng ito pala, yung humawak sa kanya, hindi niya kinondem Amen po. Hindi niya dinuruduro na ang dumi-dumi mo, bakit mo ako hinawakan. Hindi po ganun ang reaksyon or response ni Jesus. Kundi nung time na hinawakan, yung lumapit yung babae kay Jesus at hinawakan niya si Jesus, dito nag-start yung relasyon niya sa Panginoon. Paano po natin nasabi? Kasi sabi po sa verse 34, tinawag siya ni Jesus na daughter. So, ibig sabihin, nung time na yon nagsimula na siya ay maging anak ni Jesus, anak ng Diyos. Amen po. Ngayon po, ito po yung nagagawa ng paglapit po natin, pagtawag po natin sa Panginoon. Na dati po tayo ay kaaway ng Diyos. Amen po. Dati po tayong walang relasyon sa Panginoon. Pero dahilan sa lumapit ka sa Panginoon, dahilan sa tumawag ka sa Panginoon, tinanggap mo siya sa buhay mo, doon nag-start ang relasyon mo sa Kanya. Katulad po nitong babaeng ito. Amen po. At nung time na hinawakan po niya si Jesus, aside from siya po ay tinawag ni Jesus na anak, yung kagalingan ay dumating din po sa Kanya. Amen po. Yung kagalingan physically ay instantly naranasan niya po. Amen po. Na dito po sa nangyari, supposed to be, tuturing na din ng mga tao na si Jesus ay marumi. Pero hindi po, nakita po natin doon na instead na siya yung maging marumi, hindi po, ginawa pa po siya ni Jesus na malinis. At yung kagalingan po ay dumating sa kanya, dahilan lang po sa paglapit niya sa Panginoon. Amen po. Tulad nga po ng John 6:37 na sabi po dito, hindi itataboy ni Jesus ang sino mang lumalapit sa kanya. Amen po. Wala po dong specific na sinabing tao Ang sabi po dito sa verse, hindi itataboy ni Jesus ang sino mang lumapit sa Kanya. As long as nandun sa heart mo yung paglapit, yung humbly lumalapit ka sa Panginoon, sincerely lumalapit ka sa Panginoon, doon na hindi po niya po tayo itataboy. Tulad po dun sa story nung babaeng 12 taon nang dinurugo. Doesn't matter kung ano po tayo, kung sino po tayo, kung hindi tinitingnan ni Jesus yung extent or yung laki ng kasalanan ng tao kapag lalapit ang tao sa Kanya. Kundi ang mahalaga sa Panginoon ay yung paglapit mo sa Kanya. Ito po ang hinahanap at mas tinitingnan ng Panginoon. Amen po. Sabi po dito, hindi mahalaga sa Panginoon yung lawak ng kasalanan mo. Ang mahalaga sa Kanya yung paglapit mo. Amen po. At nung time na to, dumating dun sa babae yung healing. At sa atin din po, sa paglapit po natin sa Panginoon. Bukod sa nandun na nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, pwede po rin natin maranasan, hindi lang yung physical healing, kundi lahat ng buhay po, lahat ng aspeto ng buhay po natin ay kaya din pagalingin ng Panginoon. Amen po. At ito po yung number 3, na example po ng prostration sa Panginoong Jesus ay yung babaeng dinurugo. At lastly po, sa pang-apat po, ito naman po yung Syrophoenician woman. Basahin ko po sa verse 25 ng chapter 7 ng Mark. But when a woman whose daughter had a demon spirit heard he was there, she came and threw herself down at his feet. She was not Jewish, but a foreigner, born in the part of Syria known as Phoenicia. She begged him repeatedly to cast the demon out of her daughter. Sabi po dito, she came and threw herself down at his feet. Another example po ng pagpapatira pa or pagluhod sa paanan ni Jesus, ito pong Syrophoenician woman. Kung makikita po natin sa story na pong ito naman po ay isang example ng interceding. Ito pong babaeng ito ay nag-intercede para sa anak po niya. She is a picture of an intercessor because she made her daughter's need her own. Kaya po familiar po sa atin, every time na mananalangin din po tayo. May mga times, dahilan sa bigat nung pinapanalangin po natin, hindi natin na mamalayan, na yung noo po natin ay lalapat na pala sa sahig. Amen po. At ito po ay another example ng prostration.
yung pagbow or yung pagluhod natin sa paanan ni Jesus, yung intercession. Amen po. Dito pong babaeng ito, bilang isa po isang ina, amen po, yung hindi, naging mahalaga sa kanya yung pangangailangan ng anak niya. Mas tinuring niya na kanya din yung pangangailangan ng anak niya. At ito po yung inilapit niya sa Panginoong Hesus. At nung time na to, makikita po natin na persistent ito pong babaeng ito na hindi siya umalis sa paanan ni Jesus hanggat hindi umuoo si Jesus doon sa panalangin niya, doon sa hinihiling niya. At take note po, itong babaeng ito, nung time na pong ito, hindi pa para sa kanya yung himala o yung kagalingan o yung turo ni Jesus. Bakit? Kasi siya po ay ibang lahi. Amen po. Pero nung time na to, out of desperation din, amen po, at alam niya na matutulungan siya ni Jesus, naglakas loob pa rin siya kay Jesus na lumapit at humingi ng tulong. Amen po. At sa atin din po, many times po na gagawa din po natin ito sa time po ng panalangin. Kaya po maraming mga tao na po tayong nailapit sa Panginoon sa panalangin. Amen po. At ito pong babaeng ito, example din po para po sa atin. Siya po ay hindi siya umalis sa paanan ni Jesus hanggat hindi umuoo si Jesus. Amen po. At sa atin din po, sa intercession po natin, sa pag-intercede po natin, wag din po tayong aalis sa paanan ni Jesus. Amen po. Sa presensya ng Diyos, wag po tayong titigil sa panalangin hanggat hindi umuo si Jesus sa panalangin po natin. Amen po. Ito po yung example ng intercession. Ngayon, ito pong dalawang bagay na pong ito ay example lang po sa atin. Amen po. At mapapansin po natin, ito pong dalawang babaeng ito at sa mga susunod pa pong mga example, sila po ay nagpapatira pa na siguro marerelate po natin sa parang nagtatantrum sa amin po sa paanan ni Jesus. Kumbaga, nagpapatira pa sila sa harapan ni Jesus. Ngayon po sa atin po ng mga anak ng Diyos at Kristiyano sa panahon po ngayon, alam niyo po, advantage po sa atin na madali na po tayong tumawag at lumapit sa Panginoon. Amen po. Lalo na po ngayong papasok po ang bagong taon. Alam niyo po, maging habit po natin ang paglapit sa Panginoon. Ito pong paglapit sa Panginoon ay hindi lang one-time event sa buhay po natin. Hindi lang po ito nung time na tinanggap natin si Jesus. Ang paglapit po sa Panginoon, ang bowing before the Lord, amin po yung pananalangin, yung pagyuko sa panalangin o sa pag-worship ay hindi lang po one-time event sa buhay po natin. Kundi ito po ay dapat habit na po natin, ang paglapit sa Panginoon. Bakit? Kasi every time na gagawin po natin itong bagay na ito, sinasabi po natin sa Panginoon na, Lord, surrendered ako sa iyo. Kailangan kita. Amen po. So, nawa po ito po, last day na po ng taon, amen po. Tulad nga po ng sabi ni Pastor Abby nung linggo, siguro marami na po tayong plano, marami na po tayong naka-line up na gagawin sa buong taon na ito. Before po natin ito gawin, lumapit po muna tayo sa Panginoon. Magtanong po tayo kung ano po ba yung dapat natin gawin. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon, ng guidance sa lahat po ng gagawin po natin. In terms po sa ministry po natin, o kaya naman po sa personal na buhay po natin, magtanong po tayo sa Panginoon. Amen po. So, yun lang po yung may share ko po ngayong hapon sa bawat isa po sa atin. Nawa po ay may natutunan po tayo. Sige po, manalangin po tayo. Aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat o Diyos sa mga tinuro mo sa amin sa hapon na ito. Maging liwanag ito sa amin o Diyos. Maging rema ito sa amin, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, turuan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, Panginoon, maging habit namin, O Diyos, ang lumapit sa iyo, magtanong, Panginoon, ng mga bagay na dapat namin gawin. Lord, maging dependent kami sa iyo, O Diyos, at yung mga decision makings namin, O Diyos, ay pakialaman mo, Panginoon. At salamat, Lord, sa victory sa bawat panalangin namin. Salamat sa kasagutan ng mga panalangin namin. At pinupuri ka namin sa hapon na ito, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa pabor mo, sa himala mo, sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Muli po, bumabati po ako sa bawat isa sa atin ng Happy New Year. Thank you po and God bless.